Maharlika is for Maharlika. Hindi naman Duterte supporter yan. Ano bang advocacy ni Maharlika? 'Di ba? Wala na yan si Maharlika, Diyos ko. Yung palang ano 'no, kasi itong tsismis ni Maharlika, sinisiraan niya yung protocol officer ni PRRD. Ang sabi, yung protocol officer daw ni PRRD, pinapakita yung picture ng Tintin ni PRRD to everyone. Okay? Kung ikaw ay totoong Duterte supporter, why would you make that as content? Okay? Ang claim ni Maharlika, ganon. Ngayon, kung totoo yan, asan ang proof mo? Hanggang ngayon, wala naman siya maipakitang proof. Okay? Sabihin na natin na, okay, no, sabihin na natin na totoo. Kunwari lang. Sabihin na natin na totoo. Okay? Wala kang proof na maipakita. Okay? At the same time, even if it is true, why are you going to talk about it? How is that favorable to PRRD? Bakit magiging favorable yun kay PRRD? Talaga, ang pag-uusapan natin dito yung notch ni PRRD, gagawin mong content yan? 'Di ba? So how are you helping the Duterte movement? 'Di ba? How are you helping our cause? Kung ang gusto mong chismis ay utin ni PRRD. Sabi nila Edwin Hamora, double agent daw po kayo at scammer dahil sa signature daw po. Sabi ni Senyorita, naniniwala po ba kayo? Si Edwin Hamora po ay may kaso ng sexual harassment dahil pinilit niya yung security guard na dakmain yung notch niya. Okay? Pagkatapos, yung pong security guard na yon ay araw-araw niyang nilalamas at tapos, ang sabi niya sa security guard, in the Philippines, it's normal. Okay? Yung kaso niya na yan, noong I think that was 2019, yung kaso niya na yan, ni Edwin Hamora, ay na-dismiss. Alam niyo kung bakit na-dismiss? Dahil sinettle niya. Hindi yun napagdesisyonan dahil inosente siya. Yung sexual harassment case niya, sinettle niya. Kung hindi siya guilty, kung hindi totoo na nangyari yun, bakit hindi siya nag-go sa full-blown trial? So yun ang tanungin mo kay Edwin Hamora. Yun ang tanungin mo kay Edwin Hamora. Ba't hindi niya masagot? Bakit hindi masagot ni Edwin Hamora? 'Di ba? So ngayon, si Edwin Hamora, talak siya ng talak sa iba, scammer. Si Edwin Hamora ay nangungulekta ng pera since 2012 for pens and pencils. Okay? At yung mga kinokolekta niya ay pinapadala niya sa kanyang sariling PayPal account, sariling GCash account, at sariling bank account. So nag-liquidate na baka mo siya doon sa lahat ng perang natanggap niya para sa pens and pencils. Or in-scam na niya ang mga donation. Pakisabi, pakitanong. So sige, every time na i-mention nyo si Edwin Hamora, i-bring up ko yan. Okay, i-bring up ko na siya ay kinasuhan ng sexual harassment ng isang taong nagngangalang Hasam Kana. Okay, dahil pinilit daw niyang ipadakma doon sa pobreng security guard ang notch niya. Okay? Ayun. And also, pakisabi, yung tungkol sa scammer na yan, okay? I-liquidate niya ang lahat ng na-receive ng pens and pencils, especially yung mga donation na natanggap niya sa kanyang personal PayPal account at GCash. Ayan. Okay? So, ganun tayo ha. Ganun tayo. Nasaan ang credibility ni Edwin Hamora? Wala talaga siyang credibility. Actually, nagsama-sama yan. Si Maharlika, si Edwin Hamora. Kasi pare-parehas ng mga Solicitor General eh. Si Maharlika, lahat ng event ni Maharlika, gamit niya mukha ni PRRD. Gamit niya pangalan ni Inday Sara. Pati si Vic Rodriguez, ginagamit niya yung pangalan niya. Yung iba pa, pati nila Atty. Glenn Chong, ganyan. Kunwari, may mga Pilipino na bibisita dyan sa US, ganyan. Mangungulekta na ng pera yan si Madam. Uy, bibisita dito si ganito, ganyan. Followers, please, ambag-ambag tayo. Ganyan. O, asa na ngayon? Niliquidate na ba ni Maharlika? Sino ang tunay na scammer? Ayan. Sa US ba yung sexual harassment case niya? Yes, sa San Francisco. Ayun. Wala lang talaga silang pag-initan si lagi niya pinagyayabang ni Maharlika dati na super rich siya. Hindi man super rich si Maharlika eh. Kung super rich si Maharlika, ba't siya namang problema para sa mga legal fees niya, sa mga kaso niya? Ayun.
Wala na pala si Maharlika. Oo, wala na po yun. Maharlika is for Maharlika. Hindi naman Duterte supporter yan. Ano ba advocacy ni Maharlika? 'Di ba? Wala na yan si Maharlika, Diyos ko. Yung palang ano 'no, kasi itong tsismis ni Maharlika, sinisiraan niya yung protocol officer ni PRRD. Ang sabi, yung protocol officer daw ni PRRD, pinapakita yung picture ng Tintin ni PRRD to everyone. Okay? Kung ikaw ay totoong Duterte supporter, why would you make that as content? Okay? Ang claim ni Maharlika, ganon. Ngayon, kung totoo yan, asan ang proof mo? Hanggang ngayon, wala naman siya maipakitang proof. Okay? Sabihin na natin na, okay, no, sabihin na natin na totoo. Kunwari lang, kunwari lang. Sabihin na natin na totoo. Okay? Wala kang proof na maipakita. Okay? At the same time, even if it is true, why are you going to talk about it? How is that favorable to PRRD? Bakit magiging favorable yun kay PRRD? Talaga, ang pag-uusapan natin dito yung notch ni PRRD, gagawin mong content yan? 'Di ba? So how are you helping the Duterte movement? 'Di ba? How are you helping our cause? Kung ang gusto mong chismis ay utin ni PRRD. Kung super rich, bakit nagsosolicit si Maharlika? Feeling ko ganito yan. Feeling ko tinulungan ni Maharlika si Edwin Zamora nung nagkaroon siya ng kaso sa Amerika. Siguro itong si Edwin Zamora, tumatanaw ng utang na loob. So feeling niya, ang yaman-yaman ni, talagang, no, Edwin Zamora would speak, would do, dance and worship and all the praises for Maharlika. Tingin ko baka ganun. Ganun. So ano po ba na binabansagan yung Chong Kelly sa Team Alindog dahil fake daw po kayong supporter, sabi ni Senyorita M. Senyorita M, o sige nga, paki-explain nga po bakit po ako naging fake supporter. Since nanonood ka ng live nila, sige kwentuhan niyo po kami dito. Paano ako naging fake na supporter? Sige, Senyorita M, akyat ka. Since pinapakinggan mo sila, ano naintindihan mo? Paano ako naging fake supporter? Akyat, Senyorita M? May Jane Pedroso, akyat ka po. Since pinapakinggan mo pa sila hanggang ngayon at feeling mo worth na pag-usapan yan, o sige, akyat ka po. Ayan, akyat ka. Tapos, ano sa tingin mo? Bakit ako fake supporter? Kasi pinapakinggan mo pa sila eh. Tapos dadalhin mo pa dito yung mga pinagsasabi nila. O ba't hindi ka makaakyat? Please stop na siraan. We are not enemies to each other. DDS tayo. We must protect VP and Inday Sara, sabi ni Love. Love, loyal Toto. Love, loyal Toto. Please, also, you have to take into consideration that in order to make the DDS support base strong, dapat po hindi rin kayo tamad. Okay? Dapat hindi rin kayo tamad. Dapat inaalam nyo rin. Okay? Hindi po ito awayan between Duterte supporters and Duterte supporters. Okay? Si Maharlika, Edwin Zamora at yung barkadahan nila ay hindi mga Duterte supporter. Sila ang nanggagamit sa mga Duterte supporters, nagpapanggap na Duterte supporters. Sila ang nang-aaway sa amin. Okay? Bakit naging responsibilidad namin na makipagbati at mag-ayos dito sa mga gulong ginawa nitong mga to? Bakit pipigil? Ay, hindi, huwag kayong mag-away-away, inemi. Ang sinasabihan niyo yan dapat si Maharlika at saka sila Edwin Zamora. Sila ang gumagawa ng gulo. Tapos ngayon, kayo, ako sa totoo lang I do not really appreciate yung people coming to me and saying, Joey, wag kayong mag-away-away. Parang, ba't ko naging responsibilidad na ako na nga yung inaway, ako pa yung makikipagbate? Diba? Ba't ka naging responsibilidad yan? Alamin nyo kasi kung ano nangyari. Alamin nyo kung ano nangyari. Huwag rin kayo maging tamad. Kung gusto nyong suportahan at maging malakas tayo bilang mga support base ni PRRD, alamin nyo ang buong kwento. Okay? Hindi yung pupunta kayo dito, bait-baitan kayo, pagkatapos parang feeling ninyo kayo nasa moral high ground, at sasabi, magbati-bati na lang tayo, wag tayong magsiraan, ganyan-ganyan. Hindi nga DDS yung mga yan. Diyos ko. Pagkatapos yung mga ganyang salitaan na parang gusto ninyo na maging kayo yung parang, nasa high ground kayo. No, wala kayo sa high ground. You are just lazy. You did not know what happened. Ganda ng shape ng face, sis. Smile ka na ang puso mo. Hi, Krish. Hello, hello. Ayun.
Dapat alisin ang Rotten Tomatoes para hindi madamay sa pagkabulok ang ibang kamatis, ganoon din ang mga DDS. Stop the car, Mami Joey, stop the car, ang puso. Ayun. So, yun yung ano, no? Yun yung parang, kasi ang dami kasi rin hindi nakakaalam. So, syempre, to be fair naman, doon sa mga nagsasalita ng ganyan, ang akala nila, Duterte supporter itong mga to. Hindi nga po. Okay? Hindi nga po. Kaya nga dapat mag-isip-isip kayo. Kung talagang Duterte supporter yung mga yan, bakit yung mga content na pinipili nila ay panay nakakasira sa Duterte movement? Bakit ganon? User yan si Maharlika, she's doing it for the content para ma-monetize at magkapera. Yeah. Imong pera naman talaga yan eh. Di ba kaya nga sila nag-away ni TP? Bakit nag-away si TP at saka si TP at saka si Maharlika? Kasi nga, ang pinili ni Lisa Marcos, si TP, hindi si Maharlika. Di ba? Ni wala ngang content yung mga yan defending Dutertes. Correct! Kumusta pa signature campaign for PRRD? Saan po pwedeng mag-sign dito sa Bulacan area? Sabi ni English. Tuloy-tuloy pa rin. Yun nga no, yung pala papaalala ko sa lahat. Since Christmas season, magkakaroon kayo ng mga magkakaroon kayo ng mga reunion, magkakaroon kayo ng mga pagkikita-kita. This is the best time para mag-join kayo ng signature campaign. Ngayon po, wag nyo na pong hintayin na meron pong pupunta sa inyo, magpapapirma, ganyan-ganyan. I-download nyo na po ang form, punta po kayo sa taykaminaman.org, i-google nyo lang po, meron na po tayong official website natin, i-google nyo lang po ang taykaminaman.org, pwede nyo na pong i-download doon ang signature sheet, okay? Papirma po kayo sa mga friends and families during your reunion, and then pag kunwari nakabuo na kayo, isang page, 2 page, 3 page, ganyan-ganyan. Kunwari nakabuo na kayo ng ganon, nakabuo na kayo ng ganong karami, pwede nyo na po siyang isend doon sa designated address na nakalagay. Okay? Ngayon, after po niyan, after po ninyong magawa, sinasuggest kasi namin na talagang ine-encourage namin everyone to take a photo, take a picture of all the signing activities para mapakita natin sa buong mundo na totoong taong sumusuporta kay PRRD. Okay? Na totoong taong sumusuporta kay PRRD. So, i-post ninyo sa mga social media platform ninyo. Kung nahihiya naman kayo, pwede nyo i-send sa akin. Ako na ang magpo-post para sa inyo. Okay? So, may nagtatanong dito, para saan ang signature campaign? Ang signature campaign po na ito ay para po i-urge ang Supreme Court, okay? Tayo po ay nagpipetisyon sa Supreme Court. Gagamitin po nating attachment itong mga pirma natin sa Supreme Court na nagsusumamo na desisyonan na nila ang pag-aresto kay PRRD once and for all. Gusto natin na mag-decide na ang Supreme Court kung ano ang status ng pag-aresto kay PRRD. Naniniwala tayo na ang pag-aresto kay PRRD at ang pagpapadala sa kanya sa Hague ay illegal. If we want to bring PRRD home, we have to settle this question once and for all. So, ang sulat po natin sa Supreme Court, ang signature campaign po na ito, ay papadala natin sa Supreme Court upang kumbinsihin ang Supreme Court na desisyonan na ang illegal na ginawa kay PRRD. Ngayon, kapag na-declare na illegal ang pag-kidnap kay PRRD, we are hoping that the Supreme Court would order those people who brought PRRD to The Hague be the one responsible na pabalikin si PRRD. Ayaw nagdala dyan sa Netherlands di kayo magbalik yan dito. Guys, meron pong 3 habeas corpus cases at isang petition for certiorari na nasa Supreme Court. Okay? Itong mga kasong to, usually mabilis lang tong dinidesisyonan. 10 buwan na. Halos mag-iisang taon na si PRRD. Hanggang ngayon di pa rin kumikilos ang Supreme Court. So ang signature campaign na ito ay ang pagkilos ng mga Duterte supporter na sa lahat-lahat ng ginawa ni PRRD para sa bansang to, tayo naman ang kumilos para mapauwi natin si PRRD, pagbalik ng Pilipinas ng buhay. Ayan. Ganon. So, yun po yung purpose ng signature campaign na yan. Okay? Tanong ko lang po, anong pagbabago sa Pinas kung makauwi si PRRD? Well, for one, it means na meron pa tayong batas. Pag napauwi si PRRD, pabalik ng Pilipinas, ibig sabihin, gumagana pa ang ating batas. Ibig sabihin, tayo ay hindi pa rin may kaayusan pa rin kahit papano dito sa bansang to. Black Dragon, kung hindi mapapauwi si PRRD, pati ikaw pwedeng kidnapin nang walang proseso. Pag hindi na pauwi si PRRD, ibig sabihin, kahit ako, pwede akong kidnapin, pwede akong mawala dito sa mundong to. Papatayin na lang nila ako, kikidnapin na lang nila ako nang walang pakundangan. So ngayon, pag nabalik si PRRD, ibig sabihin, nare-respeto pa rin ng gobyernong ito ang batas. Pag hindi bumalik si PRRD at hinayaan siyang mamatay doon, sa The Hague, at hindi nagdesisyon ng Supreme Court, ibig sabihin, pati yung inaasahan natin na branch ng government na magme-make sure ng hustisya dito sa bansa na to ay sirang-sira na rin.
Yun yung ibig sabihin ng Black Dragon. Baka hindi mo alam, kaya na-explain ko. Ayun. Sabi ni I am so ikan, ang boba nitong ho. Sabi niya, akyat ka nga, tingnan natin yung talino mo. Akyat ka po, para makita natin ang talino mo. Welcome kang ipakita ang talino mo dito. Ano masasabi mo kay PRRD sa pagmumura sa Diyos? Sabi ni Josa M. Josa M, ang minumura ni PRRD ay ang Diyos ng mga tangang kagaya mo. Okay? Ikaw, tanga ka. Sino ba ang Diyos mo? Kasi bakit mo isinasabuhay ang pagiging tanga araw-araw? Diyos ko, ang minumura ni PRRD ay ang Diyos ng mga ganid. Ang mga Diyos ng mga tangang kagaya mo. Sino ba ang Diyos mo? Bakit araw-araw mo pagiging tanga? Diba? Kung ikaw ay isang tao na ginagawa mo yung tama everyday, nagmamahal ka sa kapwa mo, nag-iintindi ka, ini-improve mo ang sarili mo, ibig sabihin yung Diyos mo okay. Yung Diyos mo hindi dapat minumura. Pero kung ikaw tanga-tanga ka, bobo ka, at araw-araw mo sinasabuhay ang tanga, ay putang ina, sino ba ang Diyos mo? Parehas ko kayo mumurahin ng Diyos mo. Magkasing tanga kayo. Talaga, inaraw-araw mo pagiging bobo eh. Hindi yung nag-gets yung sinabi ni PRRD. Kasi nga tanga ka. Yung Diyos mong tanga ka, yun ang minura ni PRRD. Ayun, I am so we can. Pwede ka umakyat, again, pwede ka umakyat. Ang lutong nun, o dapat lang, para sa mga tanga, di ba? Deserve ng mga tanga. Sinabi ko din yan dun sa isang kakamping kanina, tapos hindi na siya nag-reply. Di ba? Ang minumura ni PRRD, yung Diyos mong tanga ka. Di ba? Kasi araw-araw mong sinasabuhay ang maging tanga, proud ka pa. Tangina, sinong Diyos mo? Di ba? Sinong Diyos mo yung Diyos ng mga tanga? Eh, tangina nyo. Magsama kayo parehas. Pinangatawanan nyo na yung pagiging bobo ninyo. Kung ganyan kayo katanga, kanino kayo nagdadasal? Di ba? Kung ganyan kayo kabobo, kanino kayo nagdadasal? Hindi kami papayag na may makalusot na kakampota, mga bobo, sabi ni Together's Club. Pinapaasa mo lang ang mga didilis. Oh, hindi ka naman kasali doon. Hindi na uuwi si Gonggong. Oh, hindi ka naman kasama doon sa movement. Hindi ka naman kasama sa movement. Hindi naman ikaw hinihinga ng pirma. Hindi to pang tanga. Itong movement na to pang DDS to. Hindi to pang tangang kagaya mo. Wala kang pangalan eh. Yung movement na ito ay para sa mga totoong tao lang. Sa mga totoong tao na mayroong identity, may pangalan, may muka. Sa mga kagaya mo, hindi ka kasali. Ayun. Si Father Villanueva kaya, sino ang Diyos? Yes, that is the question. Paasa ka, boba, sabi ni... Ba't ka kasi umaasa? Ba't ka umaasa? Ay, di wag kang umasa. Makaboba naman to si I am so... Akyat na lang I am so, bilis, pakita mo yung galing mo dito. Akyat, wala kang invite button eh. Akyat ka. Umakyat ka. I-mute kita ha, kasi kailangan akyat ka lang. Ayan. O, hindi ka block, naka-mute ka lang, para pwede kang umakyat. Pakita mo yung galing mo sa amin, di ba? Mga comment mo, saksakan ng mga katanga eh. Ine-entertain ka na nga eh. The least that you can do is to come up here and talk to us. Di ba? Umalis siya, hindi, minute ko. Minute ko. Ayun. Minute ko para umakyat siya. 'Di ba? Kakausapin ka namin, walang problema. Ihimay-himayin natin yung mga reasons mo. 'Di ba? Ihimay-himayin natin yung mga reasons mo. Oy, kunwari tawa siya pero affected, sabi ni Julia. Correct! Yung mga yan yung parang, boba. Oy, ba't kayo nandito sa live ng boba? 'Di ba? Ibig sabihin, di kayo makatulog sa mga pinagsasabi ko. Ayan. Joey, may bagong katangahan din ng mga pink. Yung police na nahatulan for Kian. Ayun. Baliw na DDS, sabi ni Sayi. O, paano naman kami naging baliw? Mahilig kasi yan sila sa sugar-coated words. Sanay na binibaby. Kaya kapag nakarinig ng mura, iyak agad. Correct. Yan mga gusto kong pinapaiyak. Diba? Yung nare-real talk, pag na-real talk, galit na galit. Tapos lahat ng ad hom yung ibabalik sa'yo. Boba. Parang, ako, dami ko ng explanation. Ikaw, wala kang explanation, tapos ako pa yung boba. Diba? Sabi ng kakampik, proof daw yon at pwedeng magamit sa ICC. Paano nila magagamit sa ICC? Eh, dumaan nga sa korte. Eh, hindi na EJK yon. Diba? Eh, hindi na EJK yon.
Ang tatanga talaga, ang mga nagko-comment na yan, di muna mag-isip, mga ungas. The page, the Philippine Star, nagkakalat sila doon sa comment. Sa page na Philippine Star, talaga ba? Wala silang valid reason, sadyang DDH lang talaga sila, kaya di umuusad Pinas. Yung mga judge sa ICC freeze ang accounts, deserve. Deserve. Dapat lang. Dapat lang. Sa mga basher, kasalanan nga ang palaging tanga, aral-aral din, wag puro ayuda. Correct! Diba? Bakit pa PRRD ang Diyos? Tanga, minumura yung Diyos mo. Kasi tanga ka at sino ba sinasamba mo? Diyos ko. Never naman umusad ang Pinas kahit si PRRD pa yung nakaupo. Umusad ba ang tanong ko? Yes, Josa M. The data says umusad ang Pilipinas. We have the best performing tourism arrival during PRRD. We also have unprecedented amount of foreign direct investment. There were also a significant increase on Human Development Index nung panahon ni PRRD. There were this is also measured through the approval and satisfaction rating of the people when PRRD stepped down. PRRD is the most approved, most highest rated na presidente nung bumaba siya ng Pilipinas. So yes, umusad ang Pilipinas, Josa Ems. Ayun, hello Josa M. Umusad ang Pilipinas. The data says, umusad ang Pilipinas. So, hindi mo alam yung data? Hindi ka ba familiar sa mga data? Josa M? Sagot, Josa M. Hello, Josa M. Yan ang problema eh. Tatanong-tanong kayo pag nakaakyat kayo dito, di kayo makapagsalita mga putang ina ninyo. Hindi ko na-feel. Eh, ikaw yun, hindi mo na-feel. Baka criminal ka kasi. Ako sa inyo. Eh, hindi porket hindi mo na-feel, hindi ibig sabihin, wala. Kaya kasi sinasabi sa inyo, huwag kayong tanga. Tumingin kayo sa paligid ninyo. Hindi ka pupuntahan ni PRRD para iparamdam sa'yo ang epekto ng pagpapaganda ng Pilipinas. Kailangan mo maging aware. Tingnan mo yung mga adik sa paligid ninyo na wala ba? Diyos ko. Yan ang problema sa'yo. Hindi ko na-feel. Hindi mo feel kasi nga tanga ka. Hindi ka marunong mag-observe. Hindi mo nakita? Talaga? Wala ka naramdaman? Talaga? Diyos ko. Miss Joey, relax po. Ay, hindi tayo relax sa mga kupal na ganyan. Yung mga ganyan kasi di ko naramdaman. Hindi na namin fault yun. Natanga ka. Diba? Ang tanong mo, umusad ba ang Pilipinas? Yes, umusad ang Pilipinas. Okay? We have the most number of tourism arrival nung panahon ni PRRD. We were able to quell, okay, criminality dito sa Pilipinas. Kaya nga yung Human Development Index natin nag-increase nung panahon ni PRRD. Okay, at ang main driver noon is peace and security. Okay? Nung panahon ni PRRD, yung kanyang pandemic approach was praised by the World Health Organization. We also have the highest foreign direct investment ever nung panahon ni PRRD. Maraming investor. Meron din tayong unprecedented number of infrastructure development nung panahon ni PRRD. Di mo naramdaman? Bakit tanga ka? Wala, ganun pa din ang sweldo namin. Diyosa, tanga ka, okay? Nung panahon ni PRRD, tinanggal niya ang taxes ng mga sumusweldo ng 25,000 a month. Kung hindi mo yan naramdaman, tanga ka. Nagbago yan. Nagbago yung sweldo mo. Nagbago yung sweldo mo. Kung sumusweldo ka ng 25,000 pesos a month, wala ka ng income tax, zero rated ka na. Tanga. Kung di mo yan naramdaman, kasi nga, tanga ka. Isipin mo rin kasi, hindi mo nararamdaman, hindi yun namin fault. Fault mo yun kasi nga, tanga ka. Luto, ngayon 12K month na lang troll ngayon. Huwag mo kasing araw-arawin yung pagiging engot. Kaya wala ka nararamdaman, kaya wala ka nakikita kasi engot ka eh. Panahon ni PRRD, mga Arabo nagsasabi UAE, OFW sabihin na the best president ng Pinas eh. Ayun. Tumaas ang bilihin, per kilo na lang ng bigas, 50 na. Huwag kayong bibili ng burger kay Josa Ems, nakakahina ng pangkukote. Correct. Pati nga mga ayuda ng seniors, ganun pa din. Anong ganun pa din? What do you mean ganun pa din? What do you mean ganun pa din? Hindi nagbago, ganun pa rin.
Ba't naman kailangan magbago? Yun ang intindi nila. Yun nga. Ibig sabihin, mga tanga tong mga to. Nag-a-ask kayo ng mga bagay na hindi naman kayo entitled. Sabi nung client ko, local dito sa Dubai, 2021, proud daw siya sa akin dahil naging presidente ko matapang. Tanga, ayuda ng senior sa LGU yun. Ayun. Nakukuha nila pension. Kung pension yan, bakla, bakit mo ina-expect na magbabago? Kung pension yan, Diyos sa EMS, bakit mo ina-expect na magbabago? Diyos ko po, kaya pala tatanga-tanga ka eh. Nag-expect ka sa mga bagay na hindi magbabago yung pension nyo. Pension na yun eh, yun na yun. 'Di ba? Pension nyo yun eh. May kwentadas talaga yung pension ninyo. So yung pension nyo, magbabago yan according to sa kwentadas ng pension nyo. Diyos ko po naman. Kaya pala feeling mo walang nagbabago kasi nakapeg ka doon sa pension ninyo. Ba't magbabago yung pension mo? 'Di ba? Nag-increase ang pension ng SSS 1,000 sa panahon ni PRRD. Talaga ba? Oo, talaga. Tatanga-tanga ka. Tatanga-tanga ka. Oo. Ayun, nag-increase ang pension ng SSS 1,000 sa panahon ni PRRD. Well, ang pagbabago nga kasi ng pension, dapat nakalagay yan doon sa may kwentadas ang pension. May kwentadas ang pension. So yung pension mo, kung according yan doon sa kwentadas ng pension mo, yun na yun. 'Di ba? Yun na yung pension mo na yun. Boba ka talaga, Diyos sa EMS, Ukinam. Boba talaga. Kaya sinasabi mo kailangang ang pangalan nito? Nga, huwag kayong sumasabat, Nay. Rinig kayo dito. Pakitin na yan si Diyos sa EMS, tingin natin talino niyan. EMS troll ka kasi kaya bira ka ng bira. Fix na yung pension noon base sa contribution mo, sabi ni Mrs. Ann. Correct. So if there are going to be any changes, in accordance yan doon sa kwentadas ng pension. 'Di ba? So ngayon, parang ano ina-expect mo? Mag-increase lang yung pension mo? Anytime you feel like increasing it? Di naman yun ganun. Pinakyat ko na yan kanina, hindi naman nagsalita. So, ngayon, yan yung dahilan. Reklamo kayo ng reklamo, okay? Actually, sa totoo lang, yung mga hinihiling nyo na ganyan, mas may possibility pa nga mangyari yan sa isang Duterte leader. Kasi nag-accommodate si PRRD ng mga ganyang mga, yung sentiment eh. Hinahanapan niya ng paraan. Kaya nga nagbigay siya ng 100 million sa PGH. Monthly. Sa PGH. Nag-budget siya ng, I think almost, parang for up until matapos yung term niya. Ilang bilyon yung iniligay niya sa PGH. Para sa mga taong hindi makabayad doon ng mga medical bills. That's 100 million monthly. Ngayon nahirapan ng PGH, balita. Correct. So ngayon, ay hindi ko naramdaman, ganyan. Ikaw lang po yun. Kasi nga, wala kang alam. Hindi ka aware. Sabi ni Glycerine, saan po pwede mag-sign for PRRD? Andito lang po kami sa Makati. Ganito, no? Hindi natin alam kung sino yung mga magsiset up ng mga booth, okay? Yung sa mga nagtatanong na saan po ba pwede mag-sign, saan po ba pwede mag-sign? Actually, kayo mismo, pwede kayong gumawa ng signature campaign. Ang pwede niyo pong gawin is mag-download na po kayo ng form, punta po kayo sa official website natin, tayokaminaman.org. If ano po ninyo, download po ninyo yung mga kailangan natin ng mga documents doon. Ayan. Bakit wala nang balita sa signature campaign ninyo? Marami namang balita, hindi mo lang alam. I show me it. Ayan naman kayo sa mga katangahan ninyo, hindi porket hindi nyo alam, ibig sabihin wala. The world doesn't revolve around you. Ayan. The world doesn't revolve around you. Kung hindi nyo alam, hindi ibig sabihin wala. Huwag kayong tanga. Ma'am Joey, nag-trending 500,000 po ang bili sa hospital, tapos 1% lang bawas sa PhilHealth. Ayun nga. That's the life we have right now. Ginawang argument ang mga di nila alam, consistent. Correct! Isipin nyo kayo, alam nyo, ipasok nyo sa kokote ninyo, tatanga-tanga kayo. Okay? Ngayon, kung iniisip nyo na parang, shit, ayoko masabihang tanga, baka, naku, tatanga-tanga ako, baka, check ko nga muna to, ano ko muna, you will be on your toes. So you don't argue based on the things that you do not know. You argue on the things based on you know. Ganon. Para saan po ba yan? O tingnan mo, di mo naman pala alam ay show me. Hindi ka kasali sa show me. Hindi ka kasali para doon. Walang pake ang ICC dyan. Tingnan mo, hindi mo nga alam na wala naman talagang role ang ICC dito sa signature campaign na to. Tanga!
Diyos ko. Yan yung problema eh. You try to argue based on the things that you do not know. You don't argue about things that you do not know. You argue about the things that you already know. Again, okay? Mag-ingat kayo na masabihan na tatanga-tanga. Hindi porket hindi nyo alam, hindi ibig sabihin wala. So kaya dapat, kung pupunta kayo at makikipag-argumento kayo, alamin nyo muna. Ganon. Binibigyan mo kasi ng false hope ang mga taong pipirma dyan. Ano false hope? Walang false hope dyan. Kayo, ang gusto ninyo, kaya kayo nagsasalita ng ganyan kasi gusto nyo ma-discourage yung mga taong lumaban. Yun yan. Yun ang gusto nyong mangyari. Kaya kayo salita, Joey, binibigyan mo ng false hope ang mga tao. Paano magiging false hope ang pagdidesisyon ng Supreme Court? Paano magiging false hope ang pagdidesisyon ng Supreme Court? Sa habeas corpus cases ni PRRD. Nagdidesisyon naman talaga ang Supreme Court tungkol dyan. Paano naging false hope yan? Putang ina mo ka. Kayo, sinasabi nyo false hope kasi ayaw nyo kaming kumilos. Ayaw nyo kaming gumawa ng paraan. Yun yung reason ninyo, kaya nyo sinasabing false hope. Diyos ko. Kami pagagaguhin ninyo. Alam namin yung ginagawa ninyo. Yung ay, Joey, walang pakialam ang ICC. Hindi naman talaga kasama yung ICC dito sa usapan. Diba? Anong problema ninyo? Hindi naman talaga kasama yung ICC sa usapan na to. Hindi nyo naman pala alam yung buod ng petition. Hindi nyo pala binasa yung letter namin. Tapos salita kayo ng salita. Diba? Sus, huwag kayong tatanga-tanga. Basahin mo muna I show meet yung letter namin. Saka ka makipag-usap sa akin, putang ina mo ka. Diyos ko. Hanggang doon ka lang kay Kayo. Magsama kayo. Parehas kayong tanga. Ayun. Mamingi po ako ng link sa signature campaign. Nandito po kasi ako sa Japan. Sabi ni Ma'am Judith 0806. Ma'am, i-type nyo lang po sa Google, taykami-naman.org. Okay? Tay Kami Naman, meron na po tayong official website. So, punta lang po kayo doon, taykami-naman.org. Nandun na po lahat ng mga kailangan nyong i-download. Ayun. Okay? So itong mga tao na to na nagsasabi na you're giving people false hope, ganyan-ganyan, yung mga ganyan, ay kayo ang pumipigil dun sa mga tao na makipaglaban. Yun lang naman yung purpose ninyo. Wala naman talaga kayong pakialam na alamin kung para saan yung signature campaign eh. Kasi kung may pakialam kayo sa signature campaign, babasahin nyo yung letter namin at maiintindihan nyo kung para saan siya. Diba? Kaso, hindi nyo ginawa. Punta kayo agad dito, false hope, kinamit. Paano naging false hope ang desisyon ng Supreme Court? Eh, kailangan talaga mag-decide ng Supreme Court regardless. Diba? Lumalaban, ina-encourage mo lang na maging panatiko ang mga politiko sila na mga politiko. Talaga ba? Talaga ba I show meet? Di labanan mo ako. Diba? Tingnan natin kung sino magtatagumpay sa ating dalawa. Who can convince people to continue the fight? Oh. Ang gusto mo, defeatist mindset. Ay, wag na tayong lumaban. Diba? Wag na tayong lumaban. False hope. Diyos ko, ang gusto mo kasi manatili ang status quo. Ang gusto mo ipaglaban kung sino yung leader ngayon na sila pa rin ang maging leader in perpetuity. 'Di ba? Ayun. Sabi ni Josa Ems, matulog ka na lang. Josa Ems, you take your own advice. Kanina ka pa nandito eh. You take your own advice. Tulog ka na. Ayun. Hindi, ang ayoko, mga gaya ninyong panatiko lang, hindi mo alam ang politics namin, I show me. Wala mang alam, nakadebate na kita eh, tanga ka lang eh. Pinapasahod lang natin yung mga yan. Sino ba nagsabi na Gino-Diyos sila? Wala kang alam, I show me. You do not even understand our politics. So shut up. Non-stop ang fight for Tatay Digong. Correct. Ayun. So matulog na kayo. Yung mga ano dyan, matulog na kayo. Iniiyakan nyo nga yan. O, ano naman? Ano naman? Ano naman kung iniiyak namin? Ano problema mo? Anong point? Politician lang yan, pinapatrabaho lang dapat, hindi ginadyakitan yung karton. Sabi niya, I show me. Oh, di wag mong gawin. Kung ginagawa ng iba, anong pakialam mo? Diba? Kung ginagawa ng iba, anong pakialam mo? Hindi kung ikaw ayaw mong gawin, di wag mong gawin. Malaki ang props niyan, Te Joey. Oo. Kasi si I Show Meet mukhang siya yung tao na hindi nakaranas ng pagkalinga. Ay wala siyang pake. Pagiging fanatic ko yan eh. No, it's not being fanatic. It's not being fanatic. It is about believing, okay, to a certain approach in politics and standing by it. Ganon.
Assign dyan sa page mo si iShowmeet. Oh, hayaan niyo siya. Hayaan niyo si iShowmeet, baka kailangan kumita. Yung mga trolls naman dito, kaya naman nagbababad yan, naka-assign yan talaga para kumita. Sabi ko nga, ako ang pinakagalante na social media content creator. So alam ko kumikita kayo, alam ko na nandito kayo, nagtatambay kayo kasi kumikita kayo ng manggulo. Ayun. Go lang, di ba? Kung yun bang dyan yung kukunin ng pangkain ninyo sa hapag, di go. Ganyan. Ayun. So, ito yan, no? Yung mga tao, kung nagpapakita sila, nag-express sila ng appreciation nila kay PRRD, they consider PRRD as tatay, as father figure, okay? Kung nagpapakita sila ng pagpapahayag nila ng suporta kay PRRD sa paglalagay ng jacket sa karton, okay? That's part of their expression. O di kung di mo trip, di hindi mo trip, di wag mong gawin, wala nang pumipilit sa'yo. But wala kang karapatan na pigilan sila, okay? Wala kang karapatan na pigilan sila. That's part of their freedom. Ikaw hindi ka namin pinipigilan maging tanga eh. Araw-araw kang tanga, hinahayaan ka lang namin eh. 'Di ba? Tapos pipigilan mo yung iba. Malaya kang maging tanga, iShowmeet. Kahit bobo ka, malaya kang maging tanga. So ngayon, ba't mo pipigilan yung iba sa trip nila? Ganun lang yun. Yung po, nakatambak nila sa gamit. PRD, the highest rating na Pangulo ng Pinas, kaya mahal na mahal namin siyang tunay na mga Pilipino. Si Nico David yan, si iShowmeet. Hindi, nakausap ko na yung iShowmeet na yan. Nakausap ko, bobo yung iShowmeet na yan. As in, pabale-balentong yung logic niyan eh. Actually, pretentious yan, si iShowmeet at saka si Caillou. Parehas pretentious. Ganon. Yung, if you're really going to, wala lang, sa akin kasi parang hindi naman kasi importante yung mga ganyan eh. Yung mga syllogisms ng mga yan, yung mga logical structure ng mga ano nila, mali-mali naman. Hindi naman talaga nila naiintindihan yung logic eh, sa totoo lang. Ayun. Tanong mo ako, ma'am, sabi ni what the fuck. Ayun. Bagutin mo muna yung pangalan mo. Kasi yung pangalan mo na ganyan, tapos pag inad kita, marereport ako eh. Pangalan mo, what the fuck, tapos kakausapin ito, oh, what the fuck, ano masasabi mo, ganyan-ganyan, oh, edi na-report na ako. Karapatan namin ipahayag ang pagmamahal kay PRRD. Ayusin mo yung pangalan mo, palitan mo lang. Grabe, iShowmeet overtime talaga. Pinakain ng pamilya mo na contacts namin. True. Palitan mo muna yung pangalan mo, ano, what the fuck. Pseudo intellectual yan sila, wag na patulan. Totoo, sa totoo lang. Yang si what the fuck, basura din yan, argo din yan, nang di niya alam. Uso sa kanila yun, ano? Uso sa kanila yun, they argue on the basis of what they don't know. Ganon. Parang, wait, sino ang tao na nasa matinong pag-iisip na mag-a-argue sa mga bagay na hindi nila alam? So yun. Actually sa ngayon, nasa half pa lang kami ng pagbibilang. 14,882 na yung signature na on hand. On hand yung hawak na namin ngayon. 14,882 na. Hindi pa namin nabibilang yung half. Yung other half ng signature na ano namin, yung other half ng signature. So we're still working on it na mabilang lahat. But we're going to update the website for it. Ayan, may alam din kayo. Ano yan? Ayusin mo nga yung buhay mo, Diyosa Ems. Diyos ko, ano ba naman yan? Tulad nila signature campaign, baliw ba kayo? May mapapala ba kayo dyan? It is our movement. So, hindi mo dapat pinoproblema yon Diyosa Ems. Tingnan mo, inaraw-araw mo na naman ng pagkatanga. Ayun. Paano pag hindi naging effective yan? That's our risk to take. iShowmeet. We're not asking for your advice. It's our risk. And we are taking it. Oh, bakit pinoproblema? Movement namin to. Signature campaign namin to. 'Di ba? Ba't yung pinoproblema? Hindi pagiging tama, I'm just commenting. Yung comment mo nga, tanga. Yung comment mo yung tatanga-tanga, ina-expose mo yung sarili mong tatanga-tanga ka. Inaaraw-araw mo ang pagiging tanga. Kaya nga, bakit nakikialam? Correct. Hindi yan magiging effective. Why are you concerned about the effectivity? It's not your movement. It is not your project. Why are you so concerned? Diba? Hindi ko gets. Kasi sinasabi niyo lang naman yan kasi gusto niyo man-discourage. Gusto niyo maging mang-discourage. Ayan. Yun lang naman yan. False hope po yan. Paano naging false hope? Paano naging false hope? iShowmeet. Paano naging false hope?
lang po, bakit po lang ginawa ganyan? Nakaka-frustrate din sa tagal na ni tatay. Bakit now lang ginawa ganyan? Nakaka-frustrate na din kasi tagal na ni tatay doon, sabi ni Vegas. Well, I asked the same question. No, prior to this one, we tried to mount rallies. 'Di ba? Eh wala, nag-rally na tayo, hindi naman nakinig eh. Wala naman nangyari. 'Di ba? Ayaw naman kumilos ng men in uniform. 'Di ba? Na-exhaust na natin lahat. Na-exhaust lahat ng possible way para maitama yung ginawa nila kay PRRD. Ginawa na natin. Eh kasi wala mang pakialam yung mga tao. Experiment po yan nila, Miss Joey. They want an answer from us for their politics. Joey, may digital signature nung March. I joined that. Si Sas nag-post noon, sabi ni Together's Club. Oh, yun nga eh. That's 450,000 signatures. It is digital. How are you going to submit it to the Supreme Court? How are you going to submit it to the Supreme Court, di ba?